Service. Shampoo, ginseng, marais, serpentina, lemongrass at cotocola. Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule. With proper diet and exercise, maiiwasan ang anumang sakit. Live a healthy life with Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule. For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule ay mabibili sa inyong mga suking butika. Gertrude's Eye Drops. Epektibong pampatak sa mata para sa may mga cataract at astigmatism. Gertrude's Eye Drops. Epektibong panlinis para sa may mga sore eyes at iwas panlalabo ng paningin. Gertrude's Eye Drops. Ang mabisang makakatulong kung laging babad ang mata sa cellphone at computer at laging buyat dahil sa trabaho. Gertrude's Eye Drops. Epektibong pampatak na pwedeng araw-arawin sa anumang uri ng problema sa mata. Gertrude's Eye Drops. Available sa ating radio station, mga suking farmasya at selected stores na malapit sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o mag-text lang kayo sa ating hotline number 0963-1258-654. Gertrude's Eye Drops. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga inaako. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod nga nasayon maoy makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Mayang adlaw mga kabandera. Kini si Kabanderang Al Husol, kauban usab si Kabanderang Alex Husol Jr. Ato ang IT and technical engineer. Makiguban kaninyo sa atong tulumanon na Kuskus Bandera. O karong adlaw atong hisgutanan, may kalabutan sa gikasugyot nga impeachment proceedings against President Ferdinand Marcos Jr. o kang Vice President Sara Duterte karong pagbukas sa ilaang regular session sa Kongreso karong January 26 o by next month sa buwan sa Pebrero ihain na or ilan ang i-introduce or ilang ipasangat o ipasaka diya sa hawanan sa Kongreso ang impeachment. Dili lamang kang Vice President Sara Duterte apan apil usab si President Ferdinand Marcos. Ang rason, betrayal of public trust against the President. Atong basahon ng mga nasa ato ang screen. Groups are considering filing an impeachment case against President Marcos Jr. citing betrayal of public trust. Sumala ni Congressman Edgar Errese. O gana sa uban, impeachment versus PBBM dapat suportado ng malinaw na ebidensya. Sumala ni Congressman Asidre. Samtang sa pikas kabahin sa itong mga headlines, Adyong, Congressman gihapon ni dito sa Lanao del Sur o Lanao del Norte. Impeachment versus sa PBBM. Pinaingay para ma-discarril ang anti-corruption campaign. Ini iya po ni ang pambulabog ng mga statement. So natay mga pangutana din O yun ka ba nga ipalagpot si Presidente Marcos pinagi sa impeachment diya sa Kongreso? Pwede mo mag-react ha? Pwede mo muhatag sa iyong reaksyon sa
0963-125-8654 sa ato ang hotline. O sa Radyo Bandera News FM Jensan, pwede mo text or mo chat sa atong message sa box. Samtang sa pikas nga bahin, mukhang magiging mainit ang mga usapin sa Kamara ngayong Pebrero. Karong umabot nga buwan sa Pebrero, hindi lamang ang impeachment laban kay Vice President Sara ang inasahang uusad. Mayroon ding mga kongresistang handang magsampa ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Sumala ni House Senior Minority Leader Edgar Eresi. So, bibo or kaguliyang ning mahitabo karong resumption of regular session sa ato ang mga congressman na ay mo file og impeachment case against Sara Duterte. Of course, katong mga pro BBM, no? Kabalo naman tagkinsa ning mga congressmen. Unya ang nakaparat ani kay mas daghan ni sila, no? Kay kaning bagong impeachment is a numbers game. Diha sa Kongreso, kabalo naman mo sa ibot pasabot nako ng numbers game. Kung kisa tong daghan nga mga kaalyado ni sa partido, mo'y mudaog, no? Nya kung sigutan tag kaalyado, daghang mga binayran nga mga congressman diha, na ay mga bilyon-bilyon na nga nakalaan sa ilang mga distrito para mubuto lang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Diba? So daghang mga bayad, no, halos tanang mga congressman mga bayad na ni Marcos. Mao nay rason nga nakita nato nga posible mag-prosper ang impeachment case against Sara Duterte, not on the basis of utang nato nga sa mga evidence, dili base sa kamatuoran, dili base sa kining ebidensya, but on the basis of loyalty sa mga congressmen ngadto sa kang Presidente Marcos o bayad nga mga congressmen. Mao nay giingon nga impeachment for sale. Di ba? Diya sa General Appropriations Act gipirmahan baguhay lamang ni President Marcos, pila to ka trilyon ka pesos ang national budget nato. Og billion ka pesos pod ang nakalaan gani nakalaan nga mga budget para sa mga congressional district, sa mga congressman para lang moboto sa impeachment ni Sara Duterte. Ilang gipaningkamutan nga ma-impeach si Sara Duterte kay perti naman yung kusugan ni Sara, no? Di naman yun mabangbang. Pagkatinood lang, without Sara sa nayaging eleksyon, di man yun mudaog si Marcos. Nidaog si Marcos tungod sa unity team. Ang pagkatinood lang si Sara man yun to dapat mudagan. Burag ginegotiate ni Jaime Marcos o ni Bongbong Marcos ang mga Duterte nga sila sa mudagan. Then after sa ilang term, si Sara na pod watong nag-settle si Sara nga to sa Vice President na lang. Pero actually, di ba, giunuguna naman to, no? Yan nga mudagan siya President. Ginegotiate, matong nahitabo ang unit team. Pero karon, kabalbagan na ang gihimo ni Marcos. Kataksilan. Gamit lang nila ang mga Duterte para mabutang sila sa pwesto. Kaya pagkatinood lang, daot naman yun ang mga Marcos. Kay usa sa mga rason katong pag people power o napatanggal si former President Ferdinand Marcos Jr. Senior. So dito, daot na during martial law days, daot naman yun ni sila. Pero balo ka na ang tao, makalimtanon man after almost 40 years. Kalimtan naman nila ang mga kabalbagan ng gihimo sa mga Marcos sa administration sa unang panahon. Maning na balik sa pwesto si Ferdinand Marcos Jr. So balikan nato ang impeachment. Bibo ni may tabo.
Dili kay bibo lang kaguliyeng jud samok ang Pilipinas. No? Wala na jud lain ta nakita na ko nga pag-asa sa Pilipinas, divine intervention na lang jud ni siya. Mga pag-ampo sa katawhan Pilipino. Kay kung atong iagad sa kaning integrity, credibility o malasakit ni Marcos, burag wala na tayo maasahan diha. So ang ato na lang yung bugtong maasahan dali mga pag-ampo, divine intervention. So atong unahon sa si Marcos kay sila man duha ang pailag impeachment. May tabo pa jud kung ma-impeach ang presidente si Marcos, kung matablan siya, pananglitan lang. Mulingkod si Sara niya, matablan po siya, pananglitan lang po. Impeach gyapon si mapalagpot gyapon, mapahawa sa pwesto si Sara, pinagi sa impeachment. Ang third person o third man in authority nga pwede mulingkod, kung matanggal si President Marcos, matanggal po si Sara Duterte sa impeachment. Ang ikatulo ni ana, ang mulingkod, ang Senate President. Senate President niya. Kinsa man si Senate President? Isa ba na? Tito Soto ba na? Tito Soto the third o the second, the third. Awa lang gihapon. Balbahutog lang gihapon. No? Waga po, watay mapilian. No? Big Soto. Kabalo naman mo sa barugana ni Big Soto. Wa man po ni saktong baruganan. Manok man po ni Marcos. So kung ibutang nato, dili kay capable si Soto, pero siya man yun ang third in rank, no? Ang sunod ana nga pwede mo lingkod is the Supreme Court. Ang Supreme Court Chief Justice. Ana ang proseso, no? Kung matanggal ang president, puli ang vice president. Kung matanggal ang vice president, ang Senate President, si Soto. Kung matanggal si Soto, ang next ay kaupat ng tao nga pwede mo lingkod diha, mao ang Chief Justice sa Supreme Court. Ana ng proseso. So, samo kayo, no? Atong unahon ni si President Marcos unsay basihan sa iyang pagtanggal. Ang giluwatan diri nga basihanan sa pagtanggal ni Marcos ang betrayal of public trust. Usa kini ka legal nga constitutional ground for impeachment diri sa nasod Pilipinas. Kung maghisgot ang impeachment, mag-refer kani nga to sa serious nga binuhatan sa usa ka public official nga nakadaot na sa kumpiyansa sa katawhan, sa integridad, honesty, kamatinud-anon, sa pag-govern, sa ability sa pag-govern, sa panggamhanan. Not necessarily nga nakakommit siya o kinahanglan liable siya sa criminal offense, kaya di pa man pwede mapailan o kaso ang presidente kay naman ni sa konstitusyon about immunity, kadili sila pwede pailag kasong kriminal samtang nasa pwesto, pero dili necessarily without nining criminal offense on the basis of kining ginatawag betrayal of public trust, pwede na siya ipatanggal. So maglison man jud ta og kay daghan mas lag mga alibay, no? Kay ilaaman ang gobyerno sa investigasyon. Bisag klaro na kay nga sila naghakot atong malita-malita nga bilyon-bilyon nga kwarta sa flood control. Di man sila moangkon, ilaaman ang gobyerno, sila imbestiga, ila yung limpihon ang ilang kaugalingon. So diri na lang sa betrayal of public trust kanina wad ang pagsalig ang katawhan as the legal basis sa pagtanggal sa presidente. Under sa Article 11 sa Section 2 sa 1987 Philippine Constitution, officials may be impeached for culpable violation of the Constitution. Kaning pagsupak sa Constitution
pwede ma-impeach ang bisang kinsa nga public official, president, vice president o kinsa pa. Treason, kaning nga treason ang pag-traidor sa nasod. Pwede matanggal ang presidente, ang any public official. Bribery, kaning magdawat og mga under the table, no? Nga kwarta para i-bribe nimo ang usa ka tawo. Pwede sila tanggalon. Graft and corruption, samot na. Kay kung graft and corruption lang, grabe, mao na yun ni basis nga pwede patanggalon si Marcos. Pero sa karon ilaaman ang gahom. So ila ang ang investigation ilang gilubog nila ang investigation nga gidivert nila ngadto sa laing issue. Actually, ang main issue na to is trillion ka pesos wala sa flood control scam. Pero sa nenetabo karon nakatotok ng tao dito sa impeachment ni Sara. Pagdakop ni Senador Bato de la Rosa, unsa pa to? Katong Cabral case na hilom na pod. Daghan silang mga gibato nga mga issue para lang matabunan jud tong flood control nga trillion ka pesos katong malita-malita. Tanawa tong mga malita-malita issue na wala na yun, no? Wala na, gitabunan na. So diri na pod karon ang issue karon is impeachment na. Gituyo nila ni para ma-divert ang issue dito paingon kan Sara para mawala tong trillion nga flood control. Mao yun ay pagkatinuod lang. Pero napoy grupong mag-file og impeachment against the president kay naman po mga supporters sa Sara diha sa Kongreso. Naman po, although gamay lang na sila, pero bisang kinsa pwede man makahain, no, mag-file og impeachment. So dirita unahon na to ang president. Money basis. Betrayal of public trust. Usa niini nga nag-cover ang gross negligence in office. Klaro naman na nga violation ka ni Marcos. Failure to act on widespread corruption. Klaro na kayo. Igo na kay si Marcos sana. Abuse or misuse of public power. Klaro na kayo nga abuso sa gahom. Igo gyapon si Marcos sana. Act showing moral unfitness to hold office. Wala na siya moral ascendancy. Wala na siya, dili na siya angay nga sundon, no? Kanang moral ascendancy. Wala na siya ikapakita nga kining moral nga angay pa siyang sundon o sundon sa katawhan. Wala na siya moral authority. So mo niya atong klarohon na you don't need a criminal conviction to be guilty of betrayal of public trust. What matters is whether the official's action or inaction gravely undermine public confidence. So ang isgutan nato dire ang pagkawala sa kumpiyansa, ang pagwala sa pagsalig sa katawhan. Kaya klaro naman ka ito. Negative 3, negative 15, negative 45. Puro negative na ang tulo ka mga kining mga survey firm nga nagpahigayon og survey kung napaba sila pagsalig sa presidente, daghan yun ingon nga wa na pagsalig. So mao ni basihan sa impeachment against the president, no? Dapat ang pasalig ang katawhan tungod sa flood control projects nga gibulsa nila, no? Siya man yun ang itudlo nga mastermind, si Martin Romualdez. Pero netabo si Saldicola ang giduot, no? Sila man yun ang tulo ka mastermind diha. Kanang pagpalagan na ng anomalya sa budget sa nasod Pilipinas. Pero ang gigukod si Saldicola, libre si Marcos o si Martin. So ana ning nasa gahom, no? Gihimo nilang tanan para lang mapanalipdan ang baho nila. Pero grabe naman yun sa ubang nasod nang resign na ni, no? Diba? Kanang na mga issue nga corruption, resign na. Pero dire sa tuwa wala jud pabagaay jud dagway, no? Puriyagaba. So pangutana nato, sinyalis ba ni nga
Milawom na ang krisis sa pamumuno ng bansa. Sinyalis yun. Nga nanadyo yung political crisis nga nahitabo. Sunod, dapat bang sabay na isulong ang mga impeachment laban sa Pangulo at pangalawang Pangulo? O tay mahimo kung ngay mag-file og impeachment case against the Vice President o against the President? O tay mahimo kay legal process man niya. No, legal process man eh. So mahitabo kung ma-impeach silang duha, wala na tay President, wala na Vice President, ang mulingkod ang na may Senate President, si Tito Soto, labaw puntang baluslos. Arang-arang pa siguro ang malingkod ang Chief Justice, no, sa Supreme Court. Kaya medyo napatay nabilin nga pagsalig niya, no? Kay napoy-uban isay ang judiciary magawangan gani ya. Kanang ma-influensyahan sa presidente, madiktahan. Pero so far, sa nakita nato, sa Supreme Court, napaman to ilang credibility, integrity, nga fair sila sa ilang mga desisyon. Unsa mahitabo nga epekto sa panggamahanan o sa ekonomiya, apektado jud, no? Pero kung wa tay himo ang aksyon diya sa Kongreso o himo ang aksyon ng katawhan, apektado manghapon ta. So no choice, no? Maapektuhan man ganing ta kung ano na tay aksyon nga paghimuon pangsamantala, temporary. Kaysa pasagdan lang nato hantod mahuman ang term niya 3 years, 2028, wala na, hubas na jud kayong kwarta nato. Kay ang kawatan magparbilin yun ng mangawat. Di na yun ang mundang. So dere groups are considering filing of impeachment case against President Marcos. Mo na ni ang mahitabo karong Pebrero. Grabe, no? Adunay mahitabo nga political showdown diha sa Kongreso. Ya kabalo naman ta mga congressman nato, mga buhaya man na, mga bayad naman na. Bayad naman ang Marcos. So mahitabo jud ani, although mapailan og impeachment si kani ako based on my own analysis ha. Kung mapailan magaling kaso kaning impeachment si Marcos o si Duterte, ang metabo ani ma-file manggaling butuhan man na. So dili gyapon matablan si Marcos kay daghan man siyang mga bayad diha nga mga congressman, mga buhaya. So butuhan dili matablan si Marcos. Naay mo buto pipila lang nya, majority man ang dapat mabuto ana. Nya kung butuhan po sa impeachment ni Sara, majority daghan na sila mga buhaya diha nga mobuto against Sara. So ang mahitabo jud numbers game, ang maigo diha si ma-impeach diha si kuan jud si Sara, may na pagkatinuod. So once mahitabo na, samok na kaya kaguliyang na jud ang mga tao, mag-react na jud. So mag-react ng tao. So wala man ta magsulti nga posible people power mahitabo. Pero kana mga kuan lang nato na, mga kabalaka lang po nato na nga mahitabo na, no? Kaya ang tao naman jud ang kaalyado bugtong madangpan ni Sara Duterte kay kung congressman lang, sa mga congressman wala man siya mga kaalyado diha, wala may mudapig niya diha. So bugtong dapig lang jud sa mga Duterte ang mga katawhan, no? Ang katawhang Pilipino. So kinsa bay angay ma-impeach sa duha, si President Marcos o si President Sara Duterte, Vice President Sara Duterte? So pwede mo mag-react, ha. So mo ni ang mga posible nga mahitabo sa resumption sa Congress karon January 26 ni sila mo balik actually. Pero iso na po kayo pagbalik nilang session diretso impeachment. So by February ang formal nilang kuan jud opening sa session, diha na jud na buwan sa
Pebrero ang ginatawag political showdown. So apektado ang atoan ay political crisis, economic crisis, daghan na. So, samok na kay ang Pilipinas. Nya paghuman katong panawagan ni Governor Chavez Singson nga rally, big time rally. Sabay-sabay na tanan niya no sa karong Pebrero. Burag kuan jud samok jud kayo. Ato burag ako nang nalantaw ang posible may tabo karong buwan sa Pebrero. So, atong basahon no, sa atong pagbalik ang inyong mga reaksyon human sa pipila ka mga pahinumdom. Mga suki, aniya na ang panginabuhian nga siguradong makapadungag sa imong kita ug busog. Ila-ilaha ang Gertrudes Marketing Pangkabuhayan Package. Gertrudes Marketing Pangkabuhayan Package. Gertrudes Marketing Pangkabuhayan Package. Na ay libre nga tarpaulin para sa store display. Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. Kusog sa kinaiyahan para sa tibuok lawas. Gertrudes Eye Drops. Klaro ug protektado ang pananaw. Gertrudes Liniment. Kontratugnaw o kasakit sa lawas. Gertrudes Kiddie Oil. Humok para sa mga bata. Panagang batok sa lamok o dengue. Gertrudes Corn Tea. Lami, natural ug makatabang sa pag-ayo. Gertrudes Kojic Plus Gluta Whitening Soap. Pampaputi ug pampanindot sa panin. Gertrudes Agri Power Mix Feed Supplement para sa himsog ug dali mo tubo ng mga hayop. Promo discounts cash basis lang. Sa 1,000 pesos nga kapital, 10% discount. 2,000 pesos nga kapital, 15% discount. 3,000 pesos nga kapital, 20% discount. 5,000 pesos nga kapital pataas, 25% discount. 10,000 pesos nga kapital, 30% discount. 50,000 pesos nga kapital, 35% discount. Ug para sa 100,000 pesos pataas nga kapital, 40% discount. Libre ang LBC delivery sa tanang order. For more information, tawag lang or text sa numero 0963-125-8654. Gertrudes Marketing, panglawas ug pangkabuhayan. Kauban nimo sa pag-asenso. Mga suking mag-uuma ug magbababoy, manukan, kambing ug uban pang binuhing hayop. Kabalo ba mo nga aduna nay usa ka kusgan nga suplemento para sa inyong mga binuhing hayop? Gertrudes Agri Power Mix. Gertrudes Agri Power Mix. Gertrudes Agri Power Mix. Ang Gertrudes Agri Power Mix usa ka kombinasyon sa multivitamins, minerals, amino acids, probiotics ug electrolytes. Kompletong suporta para sa baboy, manok, kanding, baka, turkey, pato ug bisan sa iro. Gertrudes Agri Power Mix. Batok sa kakulangan sa nutrisyon, panalipod sa hinay nga immune response ug hinay nga pagtubo sa mga binuhing hayop. Gertrudes Agri Power Mix. Tambal sa stress, dehydration ug way gana sa pagkaon, makatabang sa pagpasaka sa timbang, fertility ug gut absorption. Gertrudes Agri Power Mix. Para sa tanang bahin sa pagbuhi, gikan sa pre-starter hangtod sa lactating stage. Aduna kinitukmang dosage alang sa matag klase sa hayop. Gertrudes Agri Power Mix. Imong kasaligan sa kadasig, kalagsik ug kusog sa imong mga alagang hayop. Gertrudes Agri Power Mix. Mapalit sa mga Agrivet stores duol sa inyong mga lugar. Gertrudes Agri Power Mix, the leading feed supplement for animals. Mula sa pinakamalayang news headquarters sa Pilipinas, muling nagbabalik ang programang Sandigan ng Bayan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Una ta mo basa sa mga reaksyon kalabutan sa impeachment ni President Marcos o impeachment ni Sara Duterte. Murag lipay ni si Vic Soto. Vic Soto no, senador. Kay kung ma-impeach ni duha, kung sakali ha, siya mo lingkod, President. Ambisyoso ba po nintawhana. So, pero sa nakita nako, since sa Congress ang boto sa impeachment is a numbers game. So kung mag-isgot tag numbers game, ang may tabo diha, ang mapa-impeach nila si Sara jud kay magbotohan man ang mga buhaya diha against Sara. Bayad naman na sila. So majority rules man, mas dako man
no, how the numbers game works, no, majority rules. In the House of Representatives, impeachment requires at least 1/3 of all House members to sign or vote. No? Once reached, the complaint is automatically transmitted to the Senate. This makes head count more important than arguments, no? Head count ni ang basihan na ni sa boto. Then ang coalition politics. Parties often act as voting blocks. Loyalty is shaped by access to committee chairmanship, budget allocation of political protection or survival. So bayad na sila. Ang uban nag-upira ng mga committee chairmanship. So ilang mga administration, no? Ilang gina-take advantage. So nadari ang ginatawag leadership control. House leadership influences which impeachment complaint moves forward. So, ang mapairal di ang impeachment, katudyon kasara kay puro man ang kalyadong Marcos ng mga kuandya, kaning mga congressman diha. Gawas lang kung naipipila ka mga mo-shift, makuan sila, maka-realize sa kamatuuran, pwede silang mobaliktad sa ilang boto. Pero nakita na ko nga boto nga makuha ni Sara nga mo vote nga dili mo yon sa impeachment si Sara. Nakita na ko si Congressman Kiko Bersaga, si Congressman Lebeste, Congressman Paulo Duterte, yaman na igsoon, si Congressman Isidro Ongab sa 3rd District sa Congressional District sa Davao City. O katong isa pa ka congressman sa 2nd District, taga-ato ay sa Agno, Davao City. 2nd District man ta. Burag apo ni Duterte na moboto na nga against kay sa impeachment ni Sara. O katong sa congressman sa Zamboanga nga nag-file og balaod noon nga firing squad sa mga corrupt public official, isa to nga mo support kan Sara. Pilara, 5. Ikaunom si katong congressman sa Davao del Norte, si Congressman kisa ba to? Alvarez. Makita na ihap na to, barag nara sa mga unom ang mopabor kang Sara. Unya ang mga congressman diha almost 300 guna. So 200 plus ang mo boto against kining sa impeachment, in favor sa impeachment Sara. So mapa-impeach si Sara. So ilang paningkamutan ma-impeach nila si Sara kay once ma-impeach, mapalagpot sa pwesto, mapahawa tungod sa ilang mga pasangil, dili na siya pwede makadagan og presidente sa 2028. So mao yun na ilang paningkamutan nga ma-impeach para dili na makadagan sa 2028 tungod kay mao ni pinakakusog jud nga kaatbang sa administrasyong Marcos. So mao na ilang agenda pagkatinuod lang. Di man tambugo, di man bugo ang katawhang Pilipino, kasabot man sa ilang mga ginahimo nila karon. So atong basahon na nato ang mga reaksyon sa katawhan. So wa jud lain kasandigan ang kining Duterte administration kaning Sara, ang iyang kasandigan na jud ang katawhan na jud. Datong basahon. Gikan kang Ryan Kasiris, si BBM ang dapat ma-impeach ASAP. Marami na ang matibay na ebidensya, pati na si Martin Romualdez isama sa impeachment. O dapat mo ni ma-impeach po ni si Romualdez actually. Tama no? Tama. Dapat ma-appeal ni si Romualdez, any public officer man, any public official. So, dapat. So na nag-react no, naman yung mga positive negative din ay mga sa ato ang page manggot na yung mga pro Duterte na po yung mga pro BBM. So na dere ang iyang reaction ay nag-react dere. Binaliktad mo na naman si Sara Lustay, daming ebidensya. Ha ha ha. So sunod Murag ang uban dere sila pa away no. Ato pang basahon. Tama naman po na siya lang ang pinanggalingan ng gulo. Gusot biro mo agad na impeach si Sara. Tinanggal lahat ng batas para magawa lang ng korupsyon.
So, na mga reaction nila din, no? Sa paninguban ng mga reaksyon. Okay lang yan para lumalabas ang ebidensya at isiguradong sasagutin niya. Inaakusahan niya na siya ay magnanakaw at durugista. Pero wala naman silang ipakitang katibayan. So, kato pro BBM to nga reaksyon. Basahon na to, dali. Ma-pro BBM, ma-pro Sara, tanan. Kung hindi ma-impeach si Junior, sumala ni Mario Balmoria, baka di pa mag-2028 ubos na ang gold reserve ng Central Bank of the Philippines. Tama, kay gihurot na nagbaligya ni Marcos. Atong gold reserve. Ingon nila nga okay, so that the people know the truth of all the allegations against the president. Napaingon nila nga yan ang dapat. Daming ebidensya kapatid niya, Saldico at harap-harapang perang ninakaw through GAA, kaning GAA mo ni General Appropriations Act o ni ang atong national budget na pinirmahan, daming insertion. What else para mamulat ang mamabata sa korupsyon nitong administrasyon? Halos na lang, kurakot naman. Kalyado naman ni Marcos. Resign or impeach dapat lang sa kanya. Yes, dapat ma-impeach. Hindi si Vice President. Kana angay lang yun na ma-impeach, no? Napoy Bisaya, gikan kang Arlene Morse. Kani mo ay tama para matanggal naka PBBM. May mga Bisaya po natong mga viewers, no? Yan ang dapat. Tingnan ang mga negosyante na nawala na rin ng tiwala kay BBM. Ekonomiya bagsak. Pahirap na ang bansa. Dapat nang palitan ang Pangulo ng Pilipinas. Ikan kang Miriam Bersosa. Kang Stephen Pipito, yan ang tama, ipa-impeach, kitang-kita na ang ebidensya, tapos wala pa ring pagbabago. Ano ang mga senador, mga congressman ngayon, ipakita sa taong bayan na karapat-dapat kayo magsilbi sa mga Pilipino. Ang problema kay bayad naman ng ato ang mga congressman. Halata naman kayo ng mga buhayan dagko. Dapat lang siya ma-impeach billions ang mga kalimbat na niya, kulimbat niya, according to Saldico, versus kay BP na millions lang planted pa. At higit sa lahat, na-clear naman ang Commission on Audit. Clear sa Commission on Audit ang 100 million confidential fund ni Sara, while kang bangag kang President Marcos 4.5 billion ang iyang confidential funds. No, wala malang masilipa. So ilang gitanaw ang kantidad nga 100 million, wala ma-impeach ang wala gipa-impeach ang trilyon ang nakawat sa gobyerno. Si BBM ang dapat ma-impeach, sumala ni Jenny Babe Pakibot Erbito. Taga Luzon, Visayas, Mindanao ni ato mga texter, no, ato ang mga viewers. O ganguban na ni mga OFW. Dapat lang, hindi lang impeachment ang gawin nito. Dapat ituloy na ang panukala sa parusang kamatayan sa mga korap. Go, go, go na yan. Tagal naman, lubog ng utang. Tagal naman, lubog na sa utang. Ang uban, kapurado ng katauhan. Tanggalin dapat itong sindikato ng gobyerno kung ipatuloy lang sa pamumuno, walang mangyari sa kinabukasan ng ating pamilya. Wala dito tayo kaugmao na ni. Loy kayo itong mga apo at itong mga anak. Si Baki na yan, BBM. Bawa kayo sa bansa, bangag. Nakurap ayaw nyo i-impeach. Impeach him. Nagagalit ang negative 3. Dili lang negative 3, haros tanan na.
Huwag nang patagalin. Sana ma-impeach sa katong sa taas, balikan na to. Sana ma-impeach si Bangag pero makakuha na bang sapat na bilang ang mga congressmen na susuporta sa nasabing impeachment. Mao na kung gingon kaganiha. I doubt na dako akong pagduda kana impeachment ni Duterte wala na ni Marcos. Pakitang tao lang na pero actually di na mag-prosper. So may tabo ani daghang mga buhaya moboto against sa Sara Duterte. So grabe no, grabe ang gihimo sa atong administrasyon karon. Tawa lang jud ang yang salinganan eh. Kailan pa nagugutom na ang mga kaning res di na to masabtan ng uban ha. Yan ang dapat ma-impeach. Wala nang puwang ang kasalanan nito at panluloko sa mamamayan. Sana bumaba na siya, mahiya naman siya. Pero wala may ulaw. Ang atong presidente. Magnaong. Ituloy para malaman niya ang ginagawa niya sa mga taong inosente, walang kamuwang-muwang. Diyan obra kasi kasama niya ang mga crocs sa lower house. Tama to atong observation kaganiha. Di obra ang impeachment against the president. Ikaw man manaya mga buhaya. Dapat lang wala namang nagagawa, puro issue lang, puro korupsyon. Daming sablay, hindi magpaliwanag na korupsyon. Bagsak ang ekonomiya. Correct, BBM impeach. Ang tagal naman. Kasuhan din ang Big Fish na si Blue Martin. Tahimik ang mga tamba. Now na. Impeach na yan. Maubos ng pera sa taong pag tumagal pa ng 3 years. Yan sa Malacanang. Sana matuloy na yan. Sawa na kami. So, daghan mga reaksyon, no? So, palayan mo sa paghatag sa iyong mga reaksyon. O gamoto ang atong issue. Alang kanimo. O yun ka ba nga i-impeach si President Marcos? Gawas kang President Sara Duterte, kisabay Vice President Sara Duterte, kisabay dapat ma-impeach sa duha. President Marcos, alang kanimo, or si Sara Duterte? Kung manong galing mapasa ang impeachment bato ka Marcos o Sara Duterte, sabay mo prosper niini. No? Of course, since kining ginatawag nato nga numbers game, mas daghamag mga buhaya, so ang posible nga maigo ni sa impeachment Sara jud expected na. Kanang Marcos, kisabay moboto against Marcos nga bayad man na sila tanan. So mao na giningon nga atangan ang susunod na kabanata. So ato na lang pabuton unsay mahitabo uban sa mga pag-ampo karong umabot nga Pebrero. Sabayan po ni sa ginatawag nga kung ang katawhan maminaw sa panawagan ni Vice Governor ni Governor Luis Chavit Singson nga one time big time rally karong umabot nga Pebrero. May tabo ng rally karong Pebrero, burag ika 40 years na ni since napalagpot si former President Ferdinand Marcos Sr. Nya kung manugaling may tabo ning rally or may tabo na po ning repetition sa People Power karong 2026 after 40 years gikan sa pagpalagpot sa iyang amahan, adunay possibility po nga may tabo ngadto kaniya kang President Marcos, depende sa aksyon sa katawhan. Wala man tayo igong oras hantod sa sunod gayon. Ini si kabanderang Al Husol, kauban si kabanderang Alex Husol Jr. atong technical and IT expert. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Ang Ginoo manalangin kanaton tanan. Protektahan ang inyong mga anak sa anumang sakit. Trudes Kidney Oil. Para sa pangangati ng balat o kagat ng mga insekto, lalo na ang lamok na may dalang sakit na dengue, Trudes Kidney Oil na gentle sa balat ng mga bata, skin irritation,
muscle pain at bloating? I-Gertrudes Kiddie Oil mo na yan. Gertrudes Kiddie Oil. For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Gertrudes Kiddie Oil ay mabibili sa inyong mga suking butika. Sa sakit ng katawan at pamamaga ng kasukasuan, gumamit ng Gertrudes Liniment Oil. Tanggal ang mga kirot dulot ng rheuma, arthritis at muscle pain. Gertrudes Liniment Oil. Sakit sa ulo o tiyan, varicose, insect bite, gas pain o skin disease, tanggal lahat yan sa Gertrudes Liniment Oil. For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Gertrudes Liniment Oil ay mabibili sa inyong mga suking butika.